Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Luz Nepomuceno mula sa CRC San Pedro, Laguna. Narito tayong muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito na punong-puno ng pagpapala mo. Salamat sa panibagong umaga, naway gabayan mo kami at bigyan ng karunungan sa pagnilay-nilay namin ng iyong salita upang ito'y magsilbing gabay namin sa aming espiritual na pangangailangan tungo sa paglakad namin nang naaayon sa iyong kalooban. Itinataas namin ito ng may papuri at pagdakila sa pangalan mo Jesus. Amen. Ang ating pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 20 verse 1 to 3 na may pamagat na A Place of Refuge from the Bearer of Blood. Ating basahin ang mga bersikulo. Verse 1, Sinabi ni Yahweh kay Josue, Sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moises. 3. Ang nakapatay ng di sinasadya ay maaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga sundalo na nagtanggol sa mga mamamayan ng Israel noong unang panahon, kung kaya't ang lungsod kanlungan ay sadyang ginawa ng ating Panginoon upang ang mga sundalong nakapatay ng di sinasadya ay doon magtago or manatili. Bukod pa dito, ginawa ng lugar na ito para sa paglilinis sa kanilang mga pang-espiritual na pangangatawan. Dahil ayon sa tuntunin o tradisyon noon, ang mga kamag-anak ng namatayan ay may karapatan o tungkulin na patayin ang sino mang pumatay sa kanilang kamag-anak upang makamit ang katarungan at matubos o maibalik ang dugo ng biktima. Kaya nga sa ating pamagat, Avenger of Blood ang binabanggit. Upang bigyan nga ng solusyon itong tradisyon na kitang-kita natin na tungkol sa paghihiganti. Kinausap ng Diyos si Joshua tungkol sa lungsod kanlungan. Ang daming ipinapakita sa atin ng mga bersikulo na ito sa katangian ng Diyos. Mapagmahal, maawain at makatarungan. Sa ating mga buhay, kagaya ng mga nakapatay ng di sinasadya, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa, iniisip o kahit motibasyon or intensyon pa sa anumang ating ginagawa. Alam ng Diyos kapag nagpupunta ka ng simbahan ng napipilitan. Alam ng Diyos kapag kumakanta ka kahit may kasalanan kang ginagawa. Nakikita niya ang mabubuti at mamasamang gawa. Kaya alam niya kung hindi naman sadya ang ating mga nagawa at inosente tayo, iingatan at protektahan niya tayo. Gaya ng sinabi niya sa awit 37 verse 8 na iingatan ni Yahweh ang taong masunurin. Sa kung paano inutos ng Panginoon ang lungsod kanlungan kung saan mananatili ang mga nakapatay ng di sinasadya. Inilalarawan nito na siya ang ating Panginoon, ang tangi nating kanlungan. Sabi nga sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Ano man ang ating pinagdadaanan, lagi nating alalahanin na ang Diyos ang ating kanlungan. Huwag na tayong lumayo sa presensya ng ating Panginoon dahil sa Kanya lang natin matatagpuan ang kapayapaan na di natin mahanap-hanap sa mundo. Para sa ating konklusyon, tulad ng inilalahad sa istoryang ito na nagpapakita ng pagmamalasakit ng Diyos sa mga mandirigmang nagtanggol sa mga Israelita, kaya ito ay tinatawag na lugar kung saan ay kanlungan ng mga naglingkod sa Diyos at nagtanggol sa mga Israelita.
Alam niya kung kailan tayo inosente at alam niya kung kailan tayo sugat at higit sa lahat, siya ang ating takbuhan. Tayo ay muling dumako sa isang maikling panalangin. Lord, maraming salamat sa salita mo na aming natutunan sa araw na ito. Naway magrema ito sa bawat pusong nakakarinig at mapagpala ang bawat isa sa mga salita mo. Naway magamit din po namin ito sa paghayo sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Ang lahat ng ito, Lord, ay tinataas namin ng may papurit pagdakila sa pangalan mo, Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.